Kaya magandang araw lang sa kaliwan at meron po tayong pag-uusapan mga kababayan, ano? Panuorin po natin at pakinggang mabuti at unawaan nating mabuti kung paano na magic ng ABS-CBN yung 42 square meter sa 40,000 plus square meter dyan po sa Mother Ignacia, yung main headquarter po ng ABS-CBN sa Quezon City. At paano po nila ito ipapaliwanag na walang mali? So pakinggan po natin mga kababayan, ano, yung ating paboritong mambabatas na si Congressman Marcoleta. Ito na po. Ibinabato-bato na lang ang pagtitiwala ng sambayan ng Pilipino. ABS-CBN is more of serving itself, its benefit, and all the perks that go with it. ABS-CBN has doubtful title to the properties. Hindi lang po ang Filipino citizenship ni Ginoong Gabby Lopez ang kaduda-duda. Maging ang mga titulo ng ABS-CBN sa mga pag-aaring biglang naibalik sa kanila pagkatapos ng EDSA Revolution ay kaduda-duda rin. Mula sa salaysay ni Ginoong Augusto Almeida Lopez ay ibinilin pala ni dating Pangulong Cory Aquino na idaan sa arbitration ang pagdidetermine ng pagmamay-ari ng ABS-CBN sa mga pasilidad nila sa Quezon City at mga probinsya. Ito po ang layunin ng unang agreement to arbitrate na may petsang January 6, 1987. Dito ay ipakikita ng ABS-CBN ang lahat ng kanilang torrents titles at iba pang katibayan ng kanilang ownership. Pero hanggang ngayon po ay walang maipakitang record ng arbitron na ukol sa pagmamay-ari ng ABS-CBN. Even the title to their property in Mother Ignacia Avenue in Quezon City, from which all its power literally and figuratively emanates, appears to be spurious. Pakita po natin yung mga titulo. Yung una pong titulo ay ito po yung binigay sa atin, Mr. Chair, na Xerox copy. Sa bandang ibaba po niyan, makikita po ninyo ang titulo ng pinagkunan ng kanilang sariling titulo. Yung nasa kanan naman, yan po yung nasa pag-iingat ng Register of Deeds. Makikita po sa dalawang titulo na yan, parehong-pareho, na yan po ay owner's duplicate certificate. Hindi po makita sapagkat wala sa vault ng Registry of Deeds ng Quezon City yung original title. Kasi po kung pupunta kayo doon para humingi ng electronic copy ng original title, yun po ay makikita ninyo at madidistinguish sapagkat ang original title, nakasulat sa left margin nito yung salitang original title. Pakita po nyo yung dalawang titulo. Yan pong dalawang nakikita nyong titulo, yung bandang kaliwa, yan po yung pinagmulan na titulo ng ABS-CBN, yung PCT number 110731. Magtataka po kayo dyan pag sinuri ninyo, ibang lugar po ang nakalagay dyan, parang Bagong Nayon, Quezon City, at ang kanyang area ay 42 square meters. Hindi po 44,000 plus square meters na nandun sa kanilang titulo. Yan naman pong nasa kanan, Mr. Chair, yun po ang kakambal na numero ng titulo ng ABS-CBN. Meron din silang titulo 125702. Sa makatuwid, dalawang titulo pong magkamuka, magkapareho. Yung isa po ay ibang lugar na naman, pero yan ay 400 square meters lang. Ang nakakapag-intriga pa po dyan, Mr. Chair, meron pong minota na nakalagay for provisional registration. Pero 53 taon nang nakararaan, hindi naman po nila makita o hindi maipakita sa atin yung kopya ng petition for registration. Ang katibayan na maaring wala pong ganun, sapagkat hindi man lang naka-annotate doon sa likod ng titulo, na dapat sana ay naka-annotate po yung petition for registration sa likod ng titulo. Wala po. At the very least, Mr. Chair, makikita natin doon yung title ng kaso, Petition for Registration or Petition for Provisional Registration, yung case number, at pati na po yung pangalan po ng korte. Halimbawa po, Branch 110 ng Regional Trial Court, Quezon City. Wala po lahat yun. Kaya talaga pong kaduda-duda yung titulo mismo ng ABS-CBN dyan sa Mother Ignacia na kung saan nandyan po ang kanilang headquarters. Ito po siguro ang dahilan, Mr. Chair, kung bakit ipinasya ni Pangulong Cory Aquino na idaan ang lahat sa arbitration. Sa kasamang palad, wala nga po silang maipakita ng record ng arbitration na ito hanggang sa ngayon. Tax evasion.
It was conclusively proved that ABS-CBN and its subsidiaries engaged in complex schemes to unjustly avoid paying taxes or unconscionably reduce the taxes due to the government. Nakasaad po sa prangkisa ng ABS-CBN na dapat itong magbayad ng tama at kaukulang buwis sa pagtuos ng BIR. But ABS-CBN used its wholly owned subsidiary, Big Dipper Digital Content and Design Inc., a PESA-registered IT company, as a convenient tax shield to deprive the government of billions in revenues. Lumitaw po sa pagdinig na bilang isang PESA-registered company, ang Big Dipper ay exempted sa pagbabayad ng buwis sa unang 6 na taon nito. Pagkatapos nito ay lilipat siya sa 5% na pagbabayad ng tax on gross income, napakaliit kung ihahambing sa hindi PESA-registered company na nagbabayad ng 30% of its taxable income, maliban pa sa iba pang national and local taxes. Ang mas malaking bentaha po ng Big Dipper ay walang tax na ibinabayad kung magdideclare po ng dividends na kasangkot ang ABS-CBN bilang parent company. Very much like the Amcara ploy, Big Dipper has no other clients than ABS-CBN and its subsidiaries. It has only one foreign client, ABS-CBN Global Hungary, na wala pong empleyado kahit isa. In other words, Big Dipper exists only for and because of ABS-CBN, which inflates its costs paid for digitization to Big Dipper and therefore reduces its 30% tax obligation on its income but reaps a windfall on dividends with Big Dipper, which is zero rated. Ang pera ay pumapasok lang sa isang bulsa at lumalabas din sa kabilang bulsa dahil iisang tao lang ang may suot ng pantalon na merong 2 malalim na bulsa. By taking advantage of the Philippine Export Processing Zone, Big Dipper was able to significantly reduce its costs while inflating its income, courtesy of its client relatives. It is good that the Committee on Good Government and Public Accountability will conduct a parallel investigation with the Public Accounts Committee to look at possible collusion with the officials of PESA. For the past 4 years alone, Big Dipper declared revenue amounting to 10.6 billion pesos. Nakikita po nyo sa slide. Nakikita po nyo sa slide. The declared dividends went to the coffers of ABS-CBN tax-free. Ordinarily, this amount would have been assessed income tax of 3.7 billion pesos. That's the amount that the government should have earned, and would have eventually went to education, health, assistance to victims of calamities, and similar public services. ABS-CBN claims that BIR has cleared it of any tax liabilities. But the same agency also clarified that the tax clearance is issued not to mean that ABS-CBN has no other liabilities, or that when fraud is detected, it is already immune for further investigation. Hindi po. Kapag nakatuklas po sila ng fraud, maaari pa rin silang investigahan kahit na meron silang tax clearance. The BIR Regional Director in fact signified his intention to look into the operations of Big Dipper in the light of the revealing pieces of evidence that were elicited during the hearings. Bakit nga po ang GMA7 na hindi naman kasing laki o yaman kaya ng ABS-CBN ay nakapagbabayad ng lampas sa 1 bilyong piso kada taon? Samantalang ang ABS-CBN matapos makilatis ng mga dokumentong kanilang isinumite ay nakapagbayad lamang ng halos kalahating bilyon lamang sa loob ng 3 taon. Nasa slide po yan. 2016, 2017, and 2018. Bakit naman kailangan tipirin ang gobyerno samantalang ito ang nagkalob ng pribilehiyo ng prangkisa? Sa isa nga pong kaso na nabanggit sa pagdinig, ay 2.5 billion pesos ang dapat nilang bayaran mula sa pagtaya ng BIR. Napatunayan po na matapos ang compromise settlement, ang ABS-CBN po ay nagbayad lamang ng 152 million, katumbas po ng higit sa 3% ng kanilang dapat bayaran. Maraming beses ko pong ginamit na halimbawa ang isang manliligaw sa usaping ito. Dahil sa kanyang paghahangad na makuha ang kamay o pagsang-ayon ng kanyang sinusuyo, pati nga buwan at mga tala ay kanyang susungkitin. Isang pribilehiyo kasi na makamit mo ang kanyang pagsang-ayon. Ang prangkisa ay isa ring pribilehiyo, Mr. Chair. Pagkatapos na kayo ay sagutin ng Estado at gawaran ng ABS-CBN ng prangkisa noong 1995, bakit naman ganito ang pagtrato nila sa gobyerno? Halos ayaw na nilang magbayad ng buwis. Ito ba ang in the service of the Filipino? O in disservice
of the Filipino. Unfair labor practice. The proceedings eloquently bear it all. ABS-CBN violated the rights of its own workers. It has denied them their just share in production as required by the Constitution. It committed unfair labor practices that consistently denied its employees security of tenure and benefits that come with regular employment. Ang turing pa naman nila sa kapamilya nila ang mga ito. Ito po ba ang pinatunayan? Ito po ang pinatunayan sa pagdinig ng mga taong naghayag ng hinanakit na naglingkod sa kanila ng tapat sa mahabang panahon. Napatunayan din natin na sadyang nililito ng ABS-CBN ang publiko nang sabihin nito na lampas sa 11,000 ang mga empleyado nito nang masusing tingnan ang mga papeles galing sa mga ahensya ng ating pamahalaan tulad ng BIR, PhilHealth, SSS, Home Development Fund at Employment Compensation Commission. Ang regular na manggagawa ng ABS-CBN ay halos ikatlong bahagi lamang at ang karamihan ay tinrato na independent contractors, talents, project workers at contractuals kahit pang regular na empleyo ang kanilang normal na gawain. Ipinagmalaki ng ABS-CBN ang halos 14 na benepisyo na tinatanggap ng kanilang talents, project workers or contractuals. Pero ang pinakamabuti, ang pinakamahalagang benepisyo, ang pagiging regular ay tahasan naman nilang ipinagkait sa kanila. It was established that ABS-CBN, and contrary to the endeared kapamilya treatment to its workers, showed a pattern of systemic denial from its deserving workers the benefit of regularization. Time and again, the Supreme Court ruled in favor of the aggrieved workers who were deemed employees given the basic test that what they do is within the network's control as it is desirable and necessary to the business of ABS-CBN. How can ABS-CBN reconcile the fact that people serve it for 10, 15, and even 20 years and still claim that they are not performing work necessary and desirable to its business? Paano po sila mamamalagi ng ganong katagal kung hindi naman kailangan ng kanilang paglilingkod? Isn't it that their length of service alone speak much of their loyalty, their competence, and their adherence to the kapamilya sense of belonging? Ibinabato-bato na lang ba ninyo kung saan-saan ang kapakanan ng inyong mga kawani? Gaya po ng sinabi ko na, ABS-CBN should have led the example that charity begins at home. Total bilyon-bilyon naman ang kinikita ninyo taon-taon at bilyon-bilyon din naman ang natitipid sa pagbabayad ng buwis. Hindi pa ba ninyo kayang totohanin na maging kapamilya ninyo ang mga manggagawang ito alang-alang man lang sa katuwiran na nakasama ninyo sila at napakinabangan sa mahabang panahon? Ngayon ginagamit na naman sila ng ABS-CBN sa dahilan para bigyan sila ng bagong prangkisa. Hindi lamang po sila, pati ang mga kababayan nating pinasasaya nila. Kanina lang po ay nakita natin muli ang kanilang isa-isang paghibik na kung isasara ang ABS-CBN, mawawalan sila ng tagatangkilik, tagatulong, tagapagbigay ng pag-asa, tagapagbigay ng entertainment, kapanalig nila sa bawat yugto ng kanilang buhay. Nakita po natin lahat yun. Pero ang palagi nating sinasabi, magagawa naman po yan ng ABS-CBN sapagkat yan ang pinakamalaki na broadcasting industry sa ating bansa. Magagawa naman niya yan sapagkat yan ang tungkulin niya talaga kung bakit siya kumuha ng prangkisa. Pero mas lalo niyang magagawa, Mr. Chair, na sumunod sila sa batas habang ginagawa nila ang kanilang tungkulin. Sinabi ba nila sa kanilang mga taong binibigyan ng entertainment na dapat huwag silang singilin sapagkat ang prangkisang ibinigay natin sa kanila 25 years ago ay libre? Ang tawag nga natin ng free-to-air frequency. Ang ibig sabihin, hindi po kayo pwedeng magbenta ng black box pagkatapos pasisingil nyo sa kanila. Sisingilin nyo sa kanila. Hindi kayo pwedeng magbigay ng maraming channels para exclusive, para ilock ninyo, para maging encrypted. Sapagkat kapag bumili sila ng pangkaraniwang digital receiver o black box, hindi nila mapapanood yun. Kailangan magbayad ang tao. Ganun po ba yung pinaliwanag nila nung i-launch nila ang TV Plus? Hindi po. May panlin lang. May pandaraya. Dapat sana binigay yun ng libre. 12 channels. Lalong napasaya ang mga tao. Lalong gumanda ang prestigyo at ang imahe ng ABS-CBN.
sapagkat walang siningil kahit isang kusing mula sa ating kababayan. Sapagkat yun ang tungkulin nila sa kanilang prangkisa. Yun ang sinumpa nila sa kanilang prangkisa. Pero kabaligtaran ang nangyari. Pero ngayon gagamitin nila ang mga taong bayan. Kabaligtaran na naman ang pinapaliwanag. Hindi ba't ABS-CBN naman ang unang dahilan kung bakit ang mga manggagawa ay naging kawawa? Dahil hanggang ngayon ay binabato-bato lang nila ang kaparapatan ng kanilang manggagawa. Political bias and bias reporting. ABS-CBN has been biased in favor or against candidates during past elections is already common knowledge. Kahit paulit-ulit na itanggi ito, kahit magtago pa ito sa